Isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang devotion po na ito ay ginaganap sa Door of Faith Church, Kabatang sa pangunguna po ni Pastor Greg Botel under District 6 Supervisor and sa pangunguna po ni Pastora Cheryl Manansala. Sige po, ating pong awitan na pa ang Panginoon. Pasalamatan po natin siya, dakilayan. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Tunay ka, O Diyos. Nakarapat-dapat kayo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos. Nakarapat-dapat, O Diyos. Kayo maluwalhati sa araw na ito. Hallelujah. Sige po, awitin po natin ang Panginoon na lahat. Hallelujah. Marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y buktihan, pagkasanalan. Lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus. Panginoon na lahat. Sige po, marapat natin dakilain. Marapat natin dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y buktihan, pagkasanalan. Lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi masasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus.
sa Kanya ay sasamba. Lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus. Panginoon na lahat ng tuhod, lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba. Lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus. Panginoon na lahat, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Panginoon na lahat, Panginoong Jesus. Panginoon na lahat. Hallelujah. Worship you, Lord. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Father God. Hallelujah. Puri nga, O Diyos, na kayo dakila sa umagang ito. Lord, kayo lamang, O Diyos, ang karapat-dapat na matanghal, karapat-dapat lamang na papurihan. At O Diyos, sa araw na ito, kayo, O Diyos, ang kumilos sa bawat isa sa amin. At O Panginoon, ang iyong kapangyarihan nawa ang siya lumukog sa amin sa umagang ito. Salamat, O Diyos, at tangang pangalan ng Panginoon si Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ngayon, dadako na po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos na ibabahagi ng inyong lingkod na si Pastora Cristina G. Abes. Salamat po sa Panginoon. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Diyos na siyang pinagmumula ng ating kagalakan, pinagmumula ng ating mga hininga. Kaya salamat sa Panginoon. Ito pa lang ay maituturing na nating kayamanan na tuwing umaga tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na magising at bigyan siya ng kaluwalhatian sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Saglit po tayong manalangin. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ito at pagkakataon na kami ay binibigyan mo ng kalayaan, na kami ay mag-aral ng iyong mga salita at binibigyan mo kami, Panginoon, ng kaunawaan na kami, Panginoon, ay mga lingkod mo na kailangan namin ang iyong katuruan, Panginoon. Kaya salamat po. Ikaw po yung manguna, yung mensahe ng iyong mga salita ay inyong basbasan, Panginoon. Makarating ito, Panginoon, sa bawat isang nakikinig at sa bawat isang makikinig pa, Panginoon. Pagpalain mo sila ng iyong mga salita. Gamitin mo lang po ako bilang daluyan ng iyong mga salita. At Lord, mataas ang iyong dakilang pangalan. Ikaw yung maparangalan namin sa umagang ito, Panginoon. Patuloy na ikaw yung manguna, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. At ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Mateo chapter 6,
verse 19 to 21. Ito po ay ating kabisado na. Tayo naman ay hindi na iba sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayong lahat ng tinawag ng Panginoon at pinili bilang lingkod niya ay nababasa natin palagi. Lagi yung salita ng Diyos ay ating nabubulay. Ngunit yun nga ang ating sinasabi na kahit ito ay araw-araw nating basahin, merong revelasyon ang Panginoon. Kaya basahin po natin lahat. Sabi dito sa Mateo 6:19 to 21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sa verse 21, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ito po ay isang katotohanan na binabanggit sa salita ng Diyos na alam nating lahat na sinasabi doon sa meron tayong account sa Bible na 'di ba hindi tayo makapaglilingkod sa no one served two master doon po sa Lucas 16:13, pero yun po ay nabanggit lang natin. Pero ang ating pong pag-ukulan ng pansin ay yung ano ba yung sabi nga ay ano ang tamang pananaw ng mga Kristiyano sa kayamanan. Tayong mga lingkod ng Panginoon, tayo na follower ng Panginoong Hesus, alam natin na nung unang panahon, nung sa matandang tipan, sa lumang tipan, kilala natin yung mga tauhan doon na pinangakuan ng Panginoon, ng Diyos, ng kayamanan. Alam natin kung sino yung tao na binigyan ng Diyos ng kayamanan. Yun ay si Haring Solomon na hindi naman niya yun hiniling, yung kayamanang yun. Pero dahil sa kanyang pananalangin na may kababaang loob, pinagkalooban siya ng Diyos ng lahat ng bagay. At marami doong example ng mga sinaunang tao na talagang nababasa natin at nakita natin, at kung sa pagbabasa natin ay may imagine natin yung kayamanang ibinigay sa kanila ay talagang mayaman talaga sila. Walang katulad si Haring Solomon. At meron pang ibang binanggit dito, si Abraham, na hindi na natin babanggitin, basta sa verse na lang, sa book. Doon si Abraham, Genesis chapter 17 to 20, si Jacob sa Genesis chapter 30 to 31, at si Jose sa Genesis 41, at ito si Haring Josaphat, isa sa example din na talagang siya pinagkalooban ng Diyos ng kayamanan, literal, dahil siya ay naging hari sa Huda. At yung lahat ng, kung babasahin natin yun sa 2 Chronicles, di ba sa 17:5, yung mga buwis ng taong bayan ay talagang ibinibigay sa kanya ng may katapatan. Kaya yung lugar na iyon ay nabantog sa kayamanan at sa kadakilaan. Kaya kung makikita natin sa lumang tipan, talagang literal na mababasa natin na sila ay maraming kayamanang ibinigay ang Panginoon sa kanila. At yun nga, hindi natin pag-ukulan ng pansin yun dahil tayo ay nasa bagong tipan na. Dahil tayo ay tagasunod ng Panginoong Hesus, tayo ay alam natin yung kayamanang tinanggap natin sa ating Panginoong Hesus. Para sa akin, personal po, itinuturing ko na ngayong kayamanan simula nang nakipag-isa ako sa Panginoong Hesus, at nawa yung mensahe ng Panginoon ay ma-receive natin yung kaunawaan na ano na ba yung tinuturing natin, yung mga tapat at totoong Kristiyano at follower ng Panginoong Hesus, ay masasabi ko na talagang kailangan nating gawin at ituring na kayamanan ay yung paggawa natin sa Panginoon, yung tapat nating paglilingkod. Ano man ito, tayo man ay, sabi nga ay hindi madali ang maglingkod,
Dahil marami tayong natatanggap na mga kapighatian, yung mga pag-uusig. Pero ano nga po ba yung sa mga sulat ni Apostol Pablo, wala tayong mababasa na hindi siya nagalak. Dahil puro kagalakan yung sinasabi niya, yun nga, yung ultimong yung paghihirap niya ay kinagagalak niya sa Panginoon. Bakit? Dahil alam niya at alam niya na kapag nagtiis tayo, nanatili tayo na naglilingkod sa Panginoong Hesus, alam natin na meron tayong gantimpala. At yun yung gantimpala ng yung kagalakan, yung kapayapaan na ibinibigay ng Panginoong Hesus. At yun nga sinasabi, kung tayo talaga ay maglilingkod sa Panginoong Hesus, yung kapayapaan na ibinibigay niya mula sa ating puso. Kasi ito talaga ay hindi natin mahahanap sa mundong ito, yung kapayapaan. Kasi lagi nating yun nga, lagi tayong tinuturuan ng Panginoon na yung kanyang mga salita ay ating basahin. Yung ating salita ay, yung salita ng Panginoon ay ating bulayin dahil nandito yung nandito yung kapayapaan at yung magkakaroon talaga tayo ng pag-asa na alam natin na yung ating pananampalatayang spiritual na nakamta natin na ibinigay na ng Panginoong Hesus, sabi dito, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual. Yun po ay nasa Efeso 1-3. At yun nga po, shortcut na natin. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan nyo na lang po natin, Efeso chapter 1 verse 3, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual. Ibig sabihin, sinasabi ng salita ng Diyos na kung tayo ay nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo, yung lahat, sinabi dito, yung lahat ng pagpapalang spiritual, yun po ay kung tayo ay talagang tapat na naglilingkod sa Panginoong Hesus at tayo ay tapat na tagasunod niya. Yun po yung sinasabi na matatanggap natin yung pagpapalang spiritual. At doon nga po sa nararanasan natin na lagi nating nasasambit na minsan tayo ay napapagod, tayo ay nahihirapan, yun po ay talagang na sa atin. Kumbaga, pangkaraniwan na kasi yun nga po, tayo ay nasa physical na pangangatawan, nakakaranas tayo ng mga karamdaman, lalo ngayong season na to, uso ang ubo, sipon, mga lagnat, at kung ano-ano pang sakit na nararanasan natin sa ating physical na katawan. Pero anong sabi ng Panginoon? Kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, meron tayong paraan na ibinigay ang Diyos. Lagi lang tayong umasa at manalangin. Yun nga, lagi tayong tinuturuan na tayo ay manalangin sa Kanya dahil alam ng Diyos yung mga pinagdaraanan natin. Ang gusto nga lang niya ng Panginoon ay lagi tayong lumapit sa Kanya at palaging umasa sa magagawa niya. At yun nga, sinasabi na ituring natin kayamanan din. Dalawa lang naman yung bagay na kailangan nating tayong mga tunay na Kristiyano na ay dalawa lang yung nararanasan natin na kayamanan na maituturing dahil kaya ko po ito nasasabi dahil ngayon, yun na lang po talaga yung pinangahawakan ko. Napakayaman ko dahil bakit po? Dahil yung kagalakan na ibinibigay ng Diyos sa puso ay kailanman hindi natin makikita sa mundong ito. Alam natin yan, kahit pa tayo ang pinaka-milyonarya, kahit tayo pa ang bilyonarya sa mundong ito, sa bansang Pilipinas, never na makita natin yung kagalakan at yung kapayapaan. Isa lang pong maiksing patotoo. Kasi ako po dati ay nagtrabaho sa butika, di ako yung pinagkatiwalaan ng may-ari kasi ngayon po ay siya ininong namin sa kasal. Kumbaga, yung lahat ng transaksyon patungkol sa pera ay ako po yung nakakaalam. At yun nga, yun ay sikreto lang. 7 months lang po ako doon nagtrabaho. Kumbaga, hindi ko inano yung
sarili ko na doon talaga. Kaya lang ako pumasok sa butika para maunawaan ko yung patungkol sa mga medisina. At nakakatuwa po yung alam mo yung doon ko na experience na at na-interview ko talaga yung may-ari ng butika na wala talaga siyang kapayapaan. Kasi tinanong ko siya, bakit siya walang kapayapaan? Kasi po, yun nga, ako lang yung pwedeng pumasok sa kwarto nila. Nakita ko dun sa kwarto nila mismo, meron silang kaha. yung parang sa bangko, malaking taguan ng pera, yung may lock. Kumbaga, sabi ko, ay bakit naman ate wala kang kapayapaan? Ay mayaman ka na, ang dami mong pera. Sabi niya, hindi daw siya makatulog. Kasi feeling niya, pag may tao sa labas ng gate nila, ang laki-laki ng bahay, ang taas ng gate. Nangangamba talaga siya dahil baka sila ay pasukin ng magnanakaw. Kaya, yung mga ganong bahagi na talagang mapapatunayan mo na kung ang iyong tatangkilikin sa mundong ito ay pera, yun ang ituturing mong kayamanan, ay wala ka talagang kapayapaan. Kaya yun yung sinasabi ko na mas mainam na tayo ay simple na lang ang pamumuhay, nagagawa natin yung mga bagay, lalo ngayon na tayo naglilingkod sa Panginoon. Alam natin na kung tayo mananatili sa Panginoon, kung tayo ay palaging umaasa sa kakayanan at magagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi ng Panginoon, sabi? Hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan. Yung salitang hindi tayo pababayaan, ibig sabihin kasama na yung mga material na bagay. Yung mga bagay na sabi nga ay kung ikaw ay gumawa sa Panginoon ng mabubuting bagay, alam ng Diyos yung motibo ng iyong puso, kaya ka gumagawa sa kanyang ubasan, alam ng Diyos yung kailangan mo. At doon nga po sa mga kapatid natin na, yun nga, naririnig natin sa ating mga prayer request, yung mga church building, yung mga lupa, alam ng Diyos, nagtitiwala tayo na kapag tayo tumawag sa Kanya, alam ng Diyos yung pinakamabuti. At alam ng Diyos yung plano natin ay mas maganda at mas mainam yung plano niya. Kaya purihin ng Panginoon, yun ang ipinaabot sa atin ng Panginoon na mensahe sa araw na ito, na tayo ay lubos na magtiwala sa Kanya dahil yung ibinigay na sa atin ng Panginoon na kayamanan, na ituring daw nating kayamanan ay yung pagpapalang espiritual ay sapat na. Kapag sinabi natin na pagpapalang espiritual, yun nga, tayo ay magtiwala sa kanyang salita. Sabi nga dito doon sa Mateo 13:22, kung maaalala natin yung binhi ng salita ng Diyos na bumagsak sa matinik na lugar, sa damuhan, ay naglalarawan sa mga, ito po yun, nilalarawan na yung mga taong dumirinig sa mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawawala ng puwang sa kanilang mga puso. Kaya yun nga, yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung tayo ay nagbubulay, nag-aaral ng salita ng Diyos, alam natin na kailangan nating magtiwala. Kung ano yung sinasabi at itinuturo ng salita ng Diyos, pagtiwalaan natin. At yun nga yung sinasabi na laging tayo ay makinig kung ano yung tungkol sa salita ng Diyos. Ang sinasabi lagi ng salita ng Diyos ay magtiwala tayo sa karunungan at kakayahan ng Diyos. Huwag sa ating mga sariling karunungan dahil ang ating mga karunungan ay naniniwala ako na kaya lang tayo nakakapagsalita, kaya tayo ay nakapagpupuri, kaya tayo nakakaawit, nakakasayaw sa Panginoon. Ito ay dahil meron tayong mindset na ang ating sinusundan ay ang Panginoong Hesus. At makapangyarihan ang Panginoong Hesus. Kung ikaw ay willing, kung talagang ikaw ay laging available sa kanyang mga pagtuturo, talagang nilalagyan tayo ng Diyos ng karunungan at kaunawaan. Kaya salamat sa banal na Espiritu dahil binigay sa atin ng Panginoong Hesus ito.
At yun nga, lagi nating sinasabi na ang banal na Espiritu ay siyang tagapagturo at tagapagpaunawa. Kaya makinig tayo sa sinasabi ng banal na Espiritu. Huwag nating ipilit yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Dahil tayo ay malinaw na tayo ay lingkod ng Diyos. At yun nga, yung mga nabanggit na kayamanan sa lumang tipan ay hindi natin pwedeng ihambing ngayon sa bagong tipan. Dahil walang ipinangako sa bagong tipan. Wala, kung tayo po talaga ay readers ng Bible, wala ditong mababanggit na nangako ang Diyos sa, magtayo ka ng simbahan dyan sa lugar ng Candelaria. Walang sinabi ang Panginoon na literal na, bibigyan kita ng pera. Ang sinasabi ng Panginoon, tayo ay magtiwala sa magagawa niya. Pag sinabing magtiwala, ang Diyos ang bahalang gumawa ng paraan. Huwag mong pangunahan ang Panginoon. Kaya anong dapat nating gawin? Maghintay tayo. Tayo ay manatili at sabi ng Panginoon, tayo ay tumawag at palagi lamang lumapit sa Kanya dahil alam ng Diyos yung tamang oras, tamang panahon at ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kung ang hinihingi mo ay lote, kung ang hinihingi mo ay building, maghintay po tayo at tinuturuan tayo ng Panginoon na tayo ay manatili sa Kanya. Yung motibo ng ating paggawa ay siguraduhin natin na dahil ito sa pag-ibig natin sa Kanya. Tinuturuan tayo ng Diyos na maging matyaga palagi sa pananalangin. Yun lagi ang ating nababasa sa mga sulat ni Apostol Pablo. At yun nga, binabanggit din doon sa Roma na meron tayo talagang pagtitiis. Roma chapter 2 verse 4. Bumasa nga po tayo. Sabi dito sa Roma chapter 2 verse 4, sabi, O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa mga kasalanan? Yun nga po yung ipinararating sa atin ng Panginoon na matuto tayong magtiis, magtiyaga. At yung kabutihan ng Panginoon ay palaging naririyan. At yun yung umaakay sa atin. Kasi kaya minsan natatagalan yung ating mga hinihiling, masyado tayong nagmamadali, para bang masyado tayong demanding sa Panginoon. Kapag hiningi mo, gusto mo bukas, andyan na. Hindi po ganun yung itinuturo sa atin ng Panginoong Hesus. Alam natin yung pinagdaanan ng Panginoong Hesus nung siya ay pumunta dito sa lupa, nung tayo ay kanyang tinubos sa ating mga pagkakasala, nung tayo ay binigyan ng Diyos ng kalayaan, ay nagtiis siya, marami siyang tiniis, marami siyang pagpapakasakit. Kaya ang gusto mangyari ng Panginoon, lakaran din natin. Kaya nga tayo tinawag na tagasunod niya, follower niya, upang lakaran natin at mapatunayan niya sa atin na kailangan talaga nating ganapin muna yung mga pagtitiis, yung mga kahirapan kung nahihirapan tayo. Ayun nga lang ang kagandahan, mapapansin natin sa ating mga sarili, kahit ako po personal, napapansin ko na yung mga tiisin na yan, yung paghihirap, masasabi kong napakadali lang. Bakit po? Kasi natatakpan ng kagalakan yung pagtitiis na yon, yung kahirapan sa bawat pagsunod mo. Alam mo yung sa kabila noon, yung pag nag-iisa ka na lang, pag kinakausap mo ng Panginoon, wala ka naman talagang nararamdamang mga kumbaga sa kabila no, alam mo, Lord salamat, mapapasalamat ka na nga lang dahil, Lord salamat, parang sobrang galak, hindi mo ma-explain. Kaya doon po sa mga Kristiyano na ang itinuturing na kayamanan ay kagalakan, kapayapaan, masasabi nyo rin po yan. Kaya maging habit po natin na kung tayo ay galing sa gawain ng Panginoon, kung tayo ay galing sa paghayo, alam natin na ang paghayo ay mahirap pag walang sasakyan, naglakad ka sa mga bukid, sa mga kung ano-anong tinawid mong ilog. Alam natin yung physical na kapaguran. Pero sa kabila noon, yung alam mo yung bago ka matulog na ikaw ay kinakausap mo muna yung Panginoon, suriin mo yung sarili mo, yung physical mo, wala naman Kasi mas nananaig yung
nakalagay sa puso mo yung kagalakang ibinigay ng Diyos doon sa na-achieve mo nung araw na yon, yung oras na yon. Kaya lagi nating pinagpapasalamat, maging habit din natin na yung bawat oras natin, hindi lang yung buong maghapon yung 24 hours, bawat oras natin ay maging habit natin na tayo Lord, salamat, mula umaga hanggang tanghali, o kung tayo maraming ginagawa, sanayin natin yung sarili natin na tumigil pagdating ng tanghalian, bago man ng halian. Magpasalamat tayo na Panginoon. Salamat po mula umaga hanggang tanghaling ito na pagtagumpayan ko yung oras. Alam mo yung kapayapaan nandun talaga At yun nga, sa ngayon, yung salita ng Diyos, yung mensahe sa atin ng Diyos, tayong mga lingkod na niya at itinuturing na mga servant na talaga ng Panginoon. Alam natin yung meaning ng totoong lingkod ng Diyos. Tayo ay tapat sa lahat ng bagay. Hindi natin kailangan banggitin isa-isa dahil pero isa lang po yung mensahe na nais ng Panginoon na iparating sa ating mga lingkod niya. Lalo ngayon, tayo ay harap na naman sa panibagong taon ng ating mga paglilingkod. Gawin po nating kayamanan at ituring talaga natin na kayamanan ay yung kagalakan na ibinibigay ng Diyos. Yung ating mga ginagawa sa araw-araw, yung ating mga paghayo, yung ating mga miyembro, yung pananalangin natin, isa yan sa kayamanan natin. Dahil sabi nga kung ikaw ay isang lingkod ng Diyos, kung ikaw ay pastor, kung ikaw man ay diakono, kung ano man ang posisyon mo sa church, ikaw may tagawalis, alam mo yung gumagawa ka ng may kagalakan, gumagawa ka ng, ginagawa mo ito para sa Panginoon, yung nakatuon talaga yung tinuturo sa atin ng Diyos sa salita niya na ituon lamang natin yung ating isip sa Panginoon ay malaking bagay. Kasi hindi na natin maiisip, ano ba yan, tumaas na naman ang alam mo yung, nung tayo ay hindi totoong lingkod ng Diyos, nung tayo ay hindi tapat na lingkod pa ng Diyos, ganyan tayo aminin natin. Alam mo yung pagtaas ng bilihin, parang sinusundan natin Parang, alam mo yung hindi na natin, parang wala talaga tayong kapayapaan. Bakit? Kasi ang binubulay natin, yung araw-araw na nangyayari sa buong mundo. Pero kung sabi nga, hayaan lang natin yan. Mangyayari talaga yan. Dahil yun naman talaga nandoon na yun given na to Binabasa natin ang salita ng Diyos. Makikita natin yung mga tiisin, yung mga paghihirap. Pero alam nyo yung bigyan natin ng attention talaga na kung yung material na bagay, yung pera, yung mga sasakyan, yung lahat ng ating material na nasa atin, kung tayo meron na talagang kayamanan, nung tayo magising, na tayo may lahi na galing sa ninuno, may mga minana tayong lupain, ang nakakatuwa sa Panginoon ay sabi nga, gamitin natin yung kayamanan. Alam natin yung kwento dun sa yung lalaki na lumapit sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon lahat. O nagawa mo na ba ito? Nagawa mo na? O sinabi ng lalaki, o isa na lang, sabi ng Panginoon. So, isa na lang yung hindi mo nagagawa Pagbili mo yung kayamanan mo at ipamahagi mo sa mga mahirap. O, di ba? Anong pinili ng lalaki? Nalungkot kasi sobrang yaman niya Pero ang totoo niyan, wala talaga siyang kapayapaan. At yun nga, ipinakikita doon sa kwentong yun, hindi siya nagalak. Kaya anong sabi? Ang kayamanan talaga ng mundong ito ay hindi magbibigay sa atin ng kapayapaan at kagalakan. Kaya yun, tayong mga lingkod ng Diyos, kung gusto natin na tayo ay hindi masaling, hindi tayo magapi ng kaaway, yun na lang, ituring nating treasure ang kagalakan at saka ang kapayapaan. Salamat sa Panginoon at salamat sa kanyang mensahe sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Tunay nga po Panginoon na ikaw yung nagtuturo. Ikaw yung nagpapaunawa sa bawat isa sa amin. Salamat Banal na Espiritu dahil palagi na ikaw yung sumasama sa amin kaya kami ay palaging natuturuan at nakakaunawa. Lord, tunay nga po na sa araw na ito, magmula sa umagang ito, Lord, kami po ay dumadalangin. Lahat po kami na inyong mga lingkod ay sama-samang dumadalangin sa inyo, Lord. Tinataas namin sa inyo ang aming tagapanguna, si Pastor Joseph, Panginoon, sa buong organization ng Door of Faith. Lord,
Alam namin na siya po ay nakakaranas ng pananakit ng katawan, physically, yung kanyang tuhod, Lord. Sama-sama kaming idinudulog namin siya sa iyo, Panginoon. Siya po ay inyong palakasin. Alam namin at nagtitiwala kami na kayo lang yung dakilang manggagamot, anuman yung mga ginagamit niyang medisina sa kanyang physical na katawan, Lord, ito'y gamitin mo lang na instrumento sa kanyang kagalingan. At Lord, dinadalangin din namin yung mga iba pa naming mga kapwa lingkod, Panginoon, na nakakaranas ng mga sipon, ubo, pananakit ng ulo, yung mga lahat na mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, anuman itong nararamdaman nila sa panahon na ito, Panginoon, Lord, kayo po ay dakilang manggagamot. Alam namin na kayo lamang ang may kakayanan, Panginoon, na magpagaling. Kaya sa iyo kami lubos na nagtitiwala, Panginoon, na yung kagalingan ay ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. At Lord, patuloy na dinudulog namin sa inyo ang buong organization ng Door of Faith, yung mga lingkod mo, Panginoon, mula District 1 to District 9, ang mga teachers ng Bible School, Panginoon, lahat ng kapastoran na itinataas namin sa inyo, Panginoon, na patuloy na yung pag-ibig, yung ministeryo na ibinigay mo sa bawat isa, ay makagawa sila ng may totoong pag-ibig. At kaya kami, Panginoon, ay makagagawa, dalangin namin na ito ay dahil sa pag-ibig namin sa inyo. At Lord, turuan mo kami, tulungan mo kami na sa darating na taon, panibagong kakaharapin naming mga gawa, Panginoon, na mula sa inyo. Tulungan mo kami na itong mga gawang ito, Panginoon, ay maging kayamanan namin habang kami ay naglilingkod sa inyo. At habang kami ay may pagkakataon sa mundong ito, Panginoon, ito ang ituring naming kayamanan upang sa ganon ang lahat ng bagay ay maging kagaanan sa bawat isang lingkod mo. Kaya Lord, salamat po sa araw na ito, mula sa aming gagawin sa umagang ito, mula sa oras na ito hanggang mamayang hapon, Panginoon. Wala kaming ibang nais kundi ikaw ay aming maitaas sa aming mga buhay. Ikaw ay aming mapupurihan. Maluwalhati ka namin sa maghapon na ito. Ano man ang aming mga gagawin, ano man yung aming mga kaabalahan, Lord, tulungan mo kami na lagi ka naming mabigyan ng panahon, Panginoon. Magbigyan ka namin ng panahon na kausapin, Panginoon. Huwag naming hayaan na sa maghapon ay lumipas na puro kaabalahan na lang, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw lamang yung magbibigay sa amin palagi ng pag-asa at kalakasan. Kaya Lord, patuloy na kami inyong tulungan. Dahil kung wala naman po, Panginoon, yung pagsama nyo sa amin, kung wala yung presensya nyo, hindi kami makakagawa talaga ng mabuting bagay para sa inyo. Kaya Lord, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong mga salita na patuloy na nagtuturo at nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, salamat sa kagalakan, sa kapayapaan na palagi mong ibinibigay sa amin. Kaya sa inyong lahat ng parangal, sa inyong lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila sa nag-iisang pangalan ng inyong anak na si Jesus. In Jesus' name, Amen. Purihin ang Panginoon.